Nadamay na nga sina Annalyn at Linnes sa trabaho kay Dax. Makakatakas kaya si Dax o tuluyan ng mapapatay ng lalaki? Malakas na mag-asawang sampal naman ang inabot ni Moira mula sa mga palad ni Chang Susan. Abot kamay na pangarap. Dumalaw sina Chang Susan at Josa kay Mildred sa kulungan. Nagdala sila ng mga pasalubong para mabilis na makasagot si Mildred sa mga itatanong ni Chang Susan kung sakali. Tuwang-tuwa si Mildred. Tinutukso pa nga ni Mildred ang idol niya dahil asensado na. Kinamusta naman ni Chang Susan si Moira kay Mildred? Hirap na ba? Kinuwento ni Mildred na nahihirapan si Moira at kagabi nga lang, muntikan na siyang matodas. Akala kasi ni Madam Lotus siya ang pinapatumba ni Moira. Nagtaka si Josa. Pwede pala yun? Magtumba dito? Sumang-ayon si Chang Susan pero nagtataka siya. Nagtanong siya kay Mildred, malakas ba si Moira dito? Sagot naman ni Mildred, syempre, hindi. Nagtawanan sila. Sabi pa ni Mildred, alam ko, may papatumba yan si Tanyag. Alam ko ngayon yun eh. Siya, eto na naman ako ang daldal ko eh. Ayoko na nga. Nabigla si Chang Susan. May ipapatumba si Moira? Sino? Tahimik pa si Mildred. Pinilit siya ni Chang Susan. Tinakot na hindi makakatikim si Mildred ng dala niya. Maya-maya ay napakwento na nga si Mildred. Eto na nga, may pinapatumba si Tanyag. Yung witness daw sa kaso niya. Dax ba yun? Dax? Nabigla na naman si Chang Susan. Si Dax? Si Dax? Naku, kapag namatay si Dax, hihina ang kaso ni Moira. Nagdagdag impormasyon pa si Mildred. Pero alam ko, hindi pa natutumba. Kasi may kasama raw na mag-ina. Biglang kinutuban si Josa. Mag-ina? Sino yun? Napatingin siya agad kay Chang Susan. Chang, baka ho sina Linnes at Annalyn yun. Natataranta bigla si Chang Susan. Napatayo pa siya. Kinuha ang cellphone na tatawagan niya si Linnes. Kaso hindi sinasagot ni Linnes. Sabi ni Josa, baka nakasilent ang phone niya. Si Annalyn dalahan tawagan. Sinubukan agad ni Chang Susan na si Annalyn ang tawagan. Kinakabahan na siya. Si Annalyn pala ay nanggaling sa banyo. Maya-maya ay natanggap niya ang tawag ng lola niya. Laking pasasalamat ni Chang Susan nang marinig niya ang boses ni Annalyn. Tinanong agad niya ang apo, Annalyn, kasama mo nanay mo? Nung sumagot ng oo si Annalyn, mas lalo kinabahan si Chang Susan. Magkasama nga sila. Tinanong agad niya kung nasaan sila. Sinabi ni Annalyn kung saang restaurant sila. May imimit kasi ang nanay niya. Kabado pa rin si Chang Susan. May imimit kayo? Si Dax ba yan? Sabi ni Annalyn, paano niyo po nalaman? Napasigaw na si Chang Susan. Si Dax nga. Annalyn, makinig ka sa akin. May papatay kay Dax. Umalis kayo dyan at baka pati kayo madamay. Bigla naman nang hindi na marinig ni Annalyn ang mga boses at salita ni Chang Susan. Sigaw ng sigaw si Chang Susan. Pinapaalis niya ang mag-ina pero hindi siya naririnig ni Annalyn. Hanggang sa malobat na nga ang battery ng cellphone ni Annalyn. Naiiyak na si Chang Susan. Agad naman tumakbo si Annalyn kay Linnes. Natataranta si Chang Susan. Nawala na nga si Annalyn sa linya. Hindi niya pa alam kung narinig ba nito ang mga sinabi niya. Sabi ni Mildred, naku, tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Magkakasama yung tatlo. Baka madamay yung mag-ina na yan. Pag ganyan pa naman, wala nang pake, basta maitumba yung target. Nagkatinginan sina Josa at Chang Susan, abot-abot ang kaban nila at natatakot. Sa kabilang banda nakarating na si Annalyn kay Linnes, humahangos siya. Sinabi niya na tumawag sa kanya si Lola pero nalobat ang cellphone niya. Baka pwedeng mahiram ang cellphone ng nanay niya. Payag naman agad si Linnes. Tinanong niya kung ano ang sinabi ni Chang Susan. Sabi ni Annalyn, ang sabi daw po niya, alam niya ang kikitain natin ay si Dax. Nagtataka si Linnes. Bakit naman yan nalaman yon? Nagtataka rin si Annalyn. Hindi ko nga rin po alam eh. Tas hindi ko po siya gaano maintindihan. Pero para po may kinalaman kay Dax. Sabi niya po, umalis na daw po tayo I'm always learning. I love it. I feel like I'm growing and I'm investing in myself. With G-Stocks and just
may kinalaman kay Dax. Sabi niya po, umalis na daw po tayo agad dito. Natatakot na si Annalyn. Narinig ito ni Dax. Siya rin biglang naging alerto at tumingin sa paligid. Nagmamasid siya kung may mga taong kakaiba ang kilos. Sa pagkakataong ito, naghahanda na nga ang tao ni Ninang. Nakaramdam din siya na alam na ng target niya ang plano niya. Gusto na umalis ni Annalyn dahil ang lakas na ng kaba niya. Napatayo si Dax dahil may isang kahina-hinalang waiter ang papalapit sa kanila. Naglabas na ito ng barel. Dahil nag-iba nga ang reaksyon ni Dax, napansin ni na Annalyn at Linefs ito. Napalingon rin sila sa waiter na papalapit sa kanila. Agad na nagpaputok ang lalaki. Nagsabi ang pulis na dumapa sila. Napadapa si Lynette. Inara ng mga pulis ang lalaki. Nakipagputukan rin sila. Nakatakbo si Dax. Hinila niya si Annalyn bilang pananggalam niya. Nabaril naman ng lalaki ang mga pulis. Hindi naman napuruhan ang mga pulis. Inabol agad ng lalaki si Dax. Wala na siyang pakialam basta kailangan mapatay niya ang target niya. Hanggang makarating sila sa labas, pinaputukan niya ang paa ni Dax habang bitbit si Annalyn. Natamaan at napatumba si Dax. Nabitawan ni Dax si Annalyn. Nung papuputukan na ulit si Dax ay nakalaban siya. Nahawakan ni Dax ang lalaki sa likuran at tinutusan si Annalyn na kuhanin ang baril dahil sa taranta naman ni Annalyn, hindi na nakapag-isip si Annalyn. Dinampot niya nga ang baril at tinutok sa lalaki. Inutusan siya ni Dax na paputukan ng lalaki dahil kapag siya ang mapatay ng lalaki, makakalaya si Moira. Nagdadalawang isip si Annalyn, nakatutok ang baril sa lalaki. Maya-maya ay dumating naman si Linefs. Sinagawan si Annalyn. "Wag anak, Annalyn, wag mong gagawin yan. Wag mo hayaang mabahira ng kamay mo." Tumakbo siya papunta kay Annalyn at niyakap ito. "Annalyn anak." Tumakbo sila pareho para magtago habang ang dalawa naman ay naglalaban. Sa kulungan, panay ang follow-up ni Moira kay Ninang. Wala pa rin kasi balita tungkol sa trabaho niya. Usapan nila tatawag ang lalaki sa oras na magawa niya ang trabaho niya. Pero lumipas na ang ilang oras ay wala pa ring balita. Nag-iisip mabuti si Moira. Sabi niya kay Ninang, "Ninang, wala pa bang balita? Ang tagal naman, baka naman nakatakas na si Dax." Tahimik lang si Ninang dahil nag-iisip din siya bakit wala pang tawag. Nakatingin lang siya kay Moira. Sabi pa ni Moira, "Dadagdagan ko na ang bigay sa iyo. Masigurado ko lang na mapatay na yang si Dax na yan." Nakatitig pa rin si Ninang. "Oo sige, maaasahan mo." Umalis na rin si Ninang. Maya-maya ay dumating naman si Chang Susan. Halata ang galit sa mukha niya dahil sa pinagawa nito kay Dax. Maaari pang madamay sina Annalyn at Linefs. Sinagawa ni Chang Susan si Moira. "Moira, ang lakas pa rin ang loob mo ano? Narito ka na sa loob pero nakakagawa ka pa ng kasamahan. Para sabihin ko sa iyo, hindi ka magtatagumpay. Ngayon pa lang ipaghihiganti ko na sina Linefs at Annalyn." Palaban naman si Moira. "Hoy, ano lang naman ang binibintang niyo sa akin? Kasalanan po pa rin ba kung tatanga-tangayang mag-inang yan?" Nagpantig naman ang tenga ni Chang Susan. Nilapitan niya pa. Binigyan niya si Moira na mag-asawang sampal. Para yan kina Annalyn at Linefs. Kulang pa yan dahil wala pa dyan ang paghihiganti ni na Doc RJ, Giselle at Don Pepe. Kapag may mangyari kina Annalyn at Linefs, madadagdagan na naman yan. Sumagot si Moira. "Ano bang sinasabi mo dyan?" Sumagot si Chang Susan. "Alam ko na, Moira. Pinapatumba mo si Dax. Ngayon nakikipagkita si Linefs at Annalyn. Madadamay pa sila sa kalokohan mo." Natatawa lang si Moira, pero hindi niya pinapahalata. "Ah, ganun ba? Eh di thank you, dahil may bonus pa ang pinagawa ko." Galit na galit rin si Josa. "Napakawalang hiya mo, Moira. Hindi ka na makakalaya pa dahil patong-patong na ang kasalanan mo." Sabi ni Moira, "Talaga ba? Maghintay kayo. Bukas makalawa makakalaya na ako. Babalikan ko kayo." Napatitig sina Chang Susan at Josa kay Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.